Pero ngayon, nasa may pintuan na siya at nakaharang. Kinalabit ko si Anton. Tara na. Alis na ho kami, tay. Ngumiti-ngiti lang yung matandang lalaki. Na ngayon, nakatingin siya kay Anton. Nakatayo pa rin ito sa may pintuan at hindi umaalis. Para bang ayaw niya kaming padaanin. Tay, lalabas na ho kami. Inulit ko lang ang sinabi ni Anton. Baka kasi nabingi lang yung matanda. Pero hindi yata natuwa sa narinig niya dahil yung mukha niya biglang naging seryoso. Nang marinig ko yung kalabog, napalingon ako sa bandang kusina. Wala na yung matandang babae doon, saka yung bata. Napatingin ako kay Anton at nagkatinginan kami dalawa. Parehas pala kami na lumingon sa direksyon ng kusina. Ibinalik na namin ang tingin namin sa pintuan at nandun pa rin yung matandang lalaki. Naglakad na kami papalapit sa kanya kasi gusto na naming lumabas. Tay, alis na ho kami. Tay, may mga kasama ho kami naghihintay sa amin. Blanco lang yung ekspresyon sa mukha na matanda. Pero tumabi naman ito, kaya nakadaan na kami ni Anton. Ang nakakapagtaka lang, bakit hanggang ngayon hindi siya nagsasalita? Grabe naman yung si tatay, grabe yung titig sa'yo. Tuwang-tuwa ako na nakalabas na kami at nagawa ko pang biruin si Anton. Pagdating namin sa kalsada, nakita namin na andun na pala yung mga iba naming kasama, pati ang sasakyan. Oh, ba't ngayon lang kayo? Nag-sightseeing pa ata kayong dalawa. Natagalan lang dahil doon sa matanda. Teka, sino matanda? Yung nakatira doon sa bahay. At ang bilis niya ata nakabalik. Akala ko ba, didiretso muna kayo doon sa mga ibang mga bahay. Galing nga kami dun sa kalapit na bahay sa unahan. Kaso, sabi wala daw nakatira dyan. Kaya nga bumalik din kami agad para sundiin na kayo. Hindi kami makapaniwala sa narinig namin. Kaya isinama namin sila at bumalik kami doon sa bahay. Tama nga, walang taong nakatira doon. Ang tanging bagay na nandun ay yung plastic na mga pagkain na iniwan ni Anton. Kung nakaabot kayo sa puntong ito, sana nagustuhan niyo yung video at huwag niyo po kalimutang mag-like at subscribe. Salamat!